Yung mga ulang kino-comment nyo sa akin, mga ka-Johnny, no? Maaaring kasama na yan doon sa mga nag-file ng complaint. Kasi ang dami kasing nagko-comment sa akin na isama ko raw. Hindi man po ako yung complainant. Yung mga OLA victim na kagaya lang po ninyo na nagko-complain doon sa mga OLA na mapang-abuso. Ito kasi yan mga ka-Johnny, i-explain ko sa inyo. Sa kapal lang nahawakan kong papel na complain, siguro mga ganyan, basta something, mga ganyan kakapal yung hawak ko na papel nung kinuha ko yung papel doon sa anti-cybercrime group, doon sa PNP, nung bumalik kami para kunin ng CIDG, is na mga by 3 inches to 4 inches yung kapal nung complain ng mga OLA victims, ha. At di ko na rin masabi kung talagang 50 or 30 persons yung mga nag-complain doon sa ACG, kasi nga medyo nahuli ako nadating nung time na yon. Parang nalate na ako ng mga halos kalahati o mag-iisang oras. Siguro meron na nauna nag-complain, meron na mga nauna nag-file, mga nauna nagsulat ng kanilang complaint sa mga OLA na yan. And then, ito nga sabi ko sa inyo, yung lang, ang may papayo ko sa inyo, lahat ng pino-comment nyo sa akin, maaaring kasama na dyan. So makikisuyo lang po muna ako sa inyo ng mga ka-Johnny, pakisuportahan lang po yung aking channel, at kung ayaw nyo suportahan na, okay lang lang din po sa akin, walang problema po. Kasi may nagtanong sa akin na pag sinuportahan daw ba yung channel ko, ano raw may tutulong ko, no? Wala kang galing sa iyo. Natako lang ako. Pero humingi lang po ako na sa inyo ng konting lambing na paki-like na po, share at hit yun na yung notification bell para updated po ko sa mga videos na ginagawa ko rito sa mga OLA update. Tsaka paki-subscribe na rin po kung gusto niyo po yung mga ganitong klase ng mga content. Okay? At wala akong galit, paki-ulit lang. Ulitin ko lang. Wala po ko sa manulog. Kasi may tanong may tanong sa akin na ganun. Ang dahil may tutulong ko. Ako po, tumutulong po ako since naging biktima po ako ng OLA. Okay? Sumama po ako sa mga maspay, sumasama po ako dyan sa mga organisasyon, nakikibahagi po ako. Kung ano may maitutulong ko sa mga OLA victims, ginagawa ko po. At hanggang sa kaya ko lang po yung magagawa ko, ha. Hindi naman po kasi ako hindi naman po kasi ako abogado, hindi naman po ako empleyado ng gobyerno, wala po akong katungkulan sa government. Ang akin lang po is gusto kong ma-share sa inyo yung kaya kong ibigay at kaya kong ibigay na tulong sa inyo. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya kung ayaw nyo po ako supportan, wala naman po problema sa akin yun. Medyo hindi lang po ako natuwa. Yun lang, pero wala akong galit. Hindi lang po ako natuwa. Kasi parang kinu-question pa yung kakayahan ko o something like ganun. Wala namang problema, pero sabi ko nga is, kung ayaw nyo po sa akin, wala namang po problema. We cannot please everybody. Yun lang naman po ang masasabi ko. And then ito po, yung mga OLA na mga binabanggit ninyo, yung mga kinukomment nyo sa akin, na isama yung mga ganito, maaaring kasama na po yan doon sa mga OLA na sinampahan na reklamo ng mga OLA victims. Bilib nga ako sa mga OLA victims na nagpunta ngayon doon Totoo lang, no? Bakit? Bakit ako bilib doon? Ang lalayo ng mga lugar nila. May Bataan, may Cavite, dulo ng Cavite. Noong nakarang na mas filing, maniwala kayo, yung mga nasa mas filing noon, ang lalayo nila sa NCR, Nueva Ecija, Visayas, kung saan po nanggaling yun. Napaka-believe ako sa mga taong yun. Totoo. Kasi gusto nila magkaroon ng hustisya. Gusto nila magkaroon ng makamit yung kanilang karapatan doon sa mga ginawang pang-aabuso ng mga OLA na ito. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga ginawang klase ng tao. Pero yung sabi ko na, sige, marami kayong dahilan, marami tayong dahilan. Ako man, may dahilan din ako para hindi sana sumama roon. May trabaho ako. So, totoo hindi na ako wala na akong pakialam Pero sabi ko nga nasimulan ko na to, tatapusin ko na to. Sasamahan ko kayo mga OLA victim sa mga gitong klase ng mga reklamo ninyo, yung mga sitwasyon ninyo. Pero sana makipagtulungan din po yung mga sa NCR lang naman po. At kung isang araw lang naman po yung mga mas paying, kita mo ngayon lang naman ulit na ulit yan di ba? September, dapat nga no March ng before Holy Week, kaya nga di lang ito kasi Holy Week, mag-holiday. Pero believe talaga ako sa mga pupunta kahit na mahirap yung sitwasyon, mahirap yung gagawin, talagang napaka-supportive nila. Talagang gumawa sila ng paraan para magawa ng paraan na makakuha ng hustisya dito sa mga pang-abusong online dating apps. Hindi naman po yung negosyo nila ang pinoproblema natin o yung
pinaglalaban natin. Kundi yung pinaglalaban natin dito sa OLA Victims Community is yung maling pamamaraan ng kanilang pangungulekta. Harassment, pang-aabuso, pagpo-post sa social media, yung paglabag sa data privacy, yung mga kung ano ng mga ginemis niyan, sabi nga ni Tematos, mga Jurassic. Ayun nga, no, sabi ko sa inyo. Kasi wala namang mangyayari sa atin kung sasarili lang natin. Pinakamaganda pa rin gawin is magtulungan tayo kasama ng mga ahensya ng gobyerno. Yun lang po ang pinakamasasabi ko. Kasi nga ako, kahit na nakapag-move on ako dyan, kahit may nangaharas pa rin sa akin ngayon, patuloy pa rin ako sumasama sa mga itong mga adhikain. Kasi bakit? Ang dami ko pa rin nakikita na hindi pa rin alam yung sitwasyon o yung mga maaaring maging senaryo ng mga bagong biktima ng mga online lending. Pero hanggat maaari, hanggat kaya kong gawin, kasi nga, hindi ko rin naman kayang i-focus yung sarili ko sa pagtulong habang ginagawa ko yung tungkulin ko bilang isang ordinaryong tao, bilang isang ordinaryong empleyado, bilang isang ordinaryong Pilipino. Kasi wala naman akong kalagayan sa buhay eh. Empleyado lang ako eh. Janitor lang ako ng isang kumpanya. Pero I'm proud of it. Kahit na ganun. Pero syempre, gusto ko na magbago yung buhay ko, no? Pero sabi nga sa inyo, kung gusto niyo makamit yung hustisya ninyo, makipagtulungan po tayo. Huwag natin iasa lahat sa gobyerno, huwag natin iasa sa isang ahensya lang. Kung kinakailangan na mag-file tayo ng complaint at kung kinakailangan na mag-attend tayo sa mga preliminary investigation para lang masampahan ng kaso, kung gusto nyo talagang ma-revoke, mawalan ng lisensya, mawalan ng operasyon, itong mga ganitong klase ng mga online lending apps na mapang-abuso, ay kailangan din po ng tulong ninyo. Kagaya ko, kaya sabi ko sa inyo, di ba? Ako nakaranas na ako na ma-raid yung kumpanya pinapasukan ko. Pero ano nangyari? Patuloy sa operation. Bakit? Nakapag-comply pa rin sila doon sa mga ahensya na kailangan na mag-comply. Pasensya na ako, medyo maulan. Malakas po yung ulan ngayon dito. Kung medyo narinig kayo ibang background, pasensya na po. Ngayon, bakit kami nakapag-comply? Kasi yung mga nagreklamo sa amin, wala nang sumulpot. Kahit sabihin nyo ako na reklamo kasi ako yung in front ng kumpanyang yun eh. Ako yung humaharap sa kanila dahil ako yung sa kanila yung nag-i-introduce sa mga items namin. Tapos may magreklamo pala na ano raw kami, parang bogus bogus seller. Pero ang totoo, magkamali lang kasi yung mga amo ko na noon na mga taga-ibang bansa na hindi nila alam yung ganung mga sitwasyon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kahit ma-raid yan, kahit na makailang ulit na ma-revoke lisensya niyan, mag-ooperate yan. Bakit? Kasi nga, yung iba dyan, talagang kahit revoke na, hindi si Order, may isang nakasampang kaso sa korte, mag-ooperate yan dahil si Play Store, wala namang pakialam sa, sa ginagawa ng mga yan. Hanggang walang nagre-report din sa mga Play Store at walang nag-a-appeal, walang nagko-comply din sa Play Store na hindi na ito magandang apps para tangkilikin ng mga tao. Yun po yun. Tapos, kung tayo mga biktima, wala po tayong gagawin. Wala po mangyayari sa atin. Sa SEC, sige, sabihin natin na nag-complain kayo, nag-forward kayo ng email. Hayaan nyo lang, at least, na-provide niyo po yung karapatan niyo, nagko-complain kayo, nagsasampa kayo na reklamo sa SEC sa mga maling pamamaraan nila ng paniningil, maling interest rate, at least hanggang kahit ganun po yun, nakakapagbigay po kayo na reklamo sa kanila. May record naman po yun eh. Kapag katuloy-tuloy po yung record nila ng ganun, mapipilitan sila mag-revoke. Ngayon, kung nagkakaroon ng problema, dapat medyo gusto ko lang din sabihan tong mga government agency sector ng SEC. Kung revoke na, sana meron kayong departamento, no? Ano ko lang to, advice rin, nabulutoy ako. Advice rin, parang sinabi ni Boss Ray kanina, magkaroon ng mas magandang pamamaraan o yung klase ng mga paraan kung paano sasawata yung mga illegal na ginagawa ng mga online lending sa mga unfair debt collection practices. Para magkaroon sila ng mga ahensya o kaya nag-departamento ng SEC na kung saan pwede sila mag-apply ng complaint, ng report sa Play Store na eto, revoke na to ha, huwag nyo nang ipopost o huwag nyo nang ipapakita sa Play Store. Eto, may kaso to, huwag nyo nang ipopost sa Play Store, huwag nyo ilalabas.
Kasi ano nangyayari ngayon eh, nawala nga yung yung isang Ola, yung nag-viral nga doon sa mga na-revoke, di ba, yung Copperstone. Tapos ngayon wala na rin sila sa updated. Pero nandiyan pa rin sa Play Store. Dapat meron silang mga ahensya or something na departamento ng SEC sa mga ganitong klase na magko-comply din sila sa Play Store na revoke na po yan, meron pong i-issue yan, huwag na po sana ninyong ipopost o something gano'n na hindi na mag-download. Kaya sana gano'n no? Meron gano'n yan. Kasi sa India, alam ko meron gano'n sila eh. Kapag namin nag-complain, meron nag-report doon sa apps na yon, automatic hindi na nakikita sa Play Store. Ganun yung ginagawa ng India eh. Pero dito sa atin wala pa kasing ganun na naiisip eh. Pero kudos pa rin sa CADG. Bakit? In-assist pa rin nila kami. I-entertain pa rin nila kami. Kahit na nagkamali rin yung tawag doon yung pag-uusap, medyo may konting pagkakamali lang talaga. Pero kahit gano'n na nga rin, nagkaintindihan pa rin. At sila po yung bahalang tumulong sa atin kahit hindi na po nila talaga jurisdiction yun. Kasi nga, yung online lending is para sa anti-cybercrime group ng PNP. Pero, nagbigay naman po ng pahayag sa amin yung parang humawak nung itong issue na ultimo yung asawa niya na biktima ng Ola kahit walang utang doon. Kaya sabi niya, tututukan daw po nila yan. Basta makipag-coordinate lang sana yung mga victims na nag-file ng complaint doon. Sana makapag-coordinate. Kasi nga, kung ako lang, kung may ganito, makikipag-coordinate pa. Kaso nga lang, kinuha yung yung number ko, something. Siguro may gagawin silang paraan, makikipag-ugnayan sila sa ibang ahensya para makadagdag sila ng mga impormasyon na kailangan nilang makuha para makapag-grade sila, para makapagpasarap. Pero sana kung sakaling hihingi sila ng tulong sa mga biktima ng mga online lending apps na ito, tumulong din po tayo. Hindi lang po isang tao dapat gumawa, hindi lang po isang grupo ang gumawa, hindi lang po isang ahensya ng gobyerno ang gumawa. Kung gusto niyo po talaga mawala ang mga ito, nasa atin din po yung problema. Nasa atin din po yung dapat na gawin para mawala o masawata yung mga ginagawa nila mga illegal na operasyon sa mga pang-aabuso ng mga online lending apps. So yun mga kadyang, ito lang po inyong lingkod. Medyo umuulan na. Ito na, tapusin ko na po. Po inyong lingkod, kadyang ng Giant TV at yung Giant Jeff, usapang utang, usapang wala.